Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Sa abalang mga lansangan, isang masiglang eksena ang naganap habang isang asong puppet sa kamay ay tinutukso ang galit na magpapalengke, si Boss Zen. Ang pwesto mo ng baboy ay nagbebenta ng melon. Hinog ba ang mga melon? Tanong ng puppet. Nangisi ang puppet, bigyan mo ako ng mga melon. Ayokong may balat pa. Sumagot ang magpapalengke, ikaw na batang makulit, naghahanap ka ba ng gulo? Naghahanap ako. Anong gagawin mo? Tatagain mo ako, sagot ng puppet. Mataas na itinaas ni Butcher Zen ang kanyang kutsilyo, gagawin kitang giniling na karne. Mula sa gilid, isang figura ang lumapit, si Kiao Mu, may seryosong ekspresyon. O, isa kang tunay na mandirigma. Butcher Zen, pinatay mo ang buong pamilya Kiao. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Sa isang dramatikong kilos, tinanggal ni Kiao Mu ang kanyang asong puppet at idineklara, Masdan, Radio Calisthenics bilang 8. Biglang nagkaroon ng tunog ng mga suntok sa hangin habang umatake si Kiao Mu. Gayunpaman, matapos iporma ang isang daliri ng pag-ibig at isa pang tanda ng kapayapaan, mabilis siyang napabagsak ni Butcher Zen. Habang bumagsak siya sa lupa sa sakit, huminga siya ng malalim, Lumabas ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan, at isang bukal ng katas na kulay presa ang sumirit mula sa kanyang ulo. Isang malamig na abiso mula sa sistema ang lumitaw, Kiao Mu, patay. Habang namumutla ang kanyang katawan, mahina niyang bulong, bago tuluyang naglaho. Tumalon si Butcher Zen sa isang kahoy na kabayong may gulong at napailing, baliw. Hindi ako nagtipid ng lakas. May sumigaw mula sa gilid, pinatay niya ang isang tao. Huwag siyang palampasin. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang magliwanag ang katawan ni Kiao Mu habang isang misteryosong enerhiya ang lumabas mula sa kanyang bangkay. Sa di kalayuan, si Kiao Mu ay nakatago sa isang sulok, hawak ang kanyang tagiliran. Arf! Ang sakit! Napakasakit na mataga ng buhay. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang bangkay at bulong, napakakahindik-hindik ng pagkamatay ko. Sistema, pakiusap, hayaan mo akong lumakas pa. Hinanap niya ang kanyang pitaka at kinuha ito, bahagyang huminga ng maluwag. Isang sistema ng abiso ang lumitaw, antas ng kamatayan, sinakuha na puntos ng kasanayan, 10 natitirang puntos ng kasanayan, 20 limitasyon ng pagkabuhay na muli sa 7 araw, 4 sa 5 halaga ng pagtaas ng kasanayan, 5 antas ng kasanayan sa immortality punch, baguhan, 100% ibang gantimpala, nadagdagang aura ng laki ang mga mata ni Kiao Mu sa tuwa. Antas C. Ito ang unang beses kong makakuha ng C rating, at agad kong na-master ang baguhang immortality punch. Teka, nabawasan ang aking puntos ng kasanayan. Ibig sabihin, ito ang tamang paraan ng paggamit sa sistema. Palitan ang puntos ng kasanayan para sa mastery ng kasanayan. 5 puntos para sa baguhang immortality punch. Ano kaya ang makukuha ko gamit ang natitirang 20 puntos? Sistema, I max out ang immortality punch. Sumagot ang sistema, hindi kwalipikado ang rating ng host. Nabigong i-unlock. Ang sistema ay magpapamahagi ng puntos ng random. Napangiwi si Kiao Mu, hoy. Hindi ba parang ini-encourage mo lang akong mamatay ng mas madalas? Inaamoy niya ang kanyang daliri, may bahid pa ng sarili niyang katawan, at bumulong, ayos lang, masusubukan ko ito laban kay Butcher Zen. Sabi ni Binibining Snow, miyembro siya ng lihim na pangkat ng martial arts. Hindi ko siya pwedeng hayaang makatakas. Kailangan niya akong patayin ng ilang beses pa. Habang umiihip ang hangin sa mga lansangan, lumipat ang eksena sa isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod. Habang sumusulat ng liham, bumulong si Butcher Zen, Ginoo, hindi ko napigilan ang sarili ko at napatay ko ang isang bata. Sinabi niyang naghihiganti siya para sa pamilya Kiao. Pero pinuksa na natin ang pamilya Kiao, kalahating taon na ang nakalipas, wala nang natira, napakakaiba. Selyado niya ang liham at ikinabit ito sa isang kalapati, pwede kayang may natirang isang Kiao at gusto niyang maghiganti. Kahit ano paman, patay na silang lahat. Buti na lang natapos ko agad sila. Bigla niyang naramdaman ang isang anino sa paligid. Sino dyan? Mula sa dilim, lumabas si Kiao Mu. Nanlaki ang mata ni Butcher Zen, hindi ka ba patay? Habang lumilipad ang kalapati, idineklara ni Kiao Mu, ako si Kiao King, pinatay mo ang aking kapatid na si Kiao Mu. Babayaran mo ito ng buhay mo.
Tumalon siya patungo kay Butcher Zen, sumisigaw, ang aking lihim na teknik, 100% barehan blade catch. Mabilis na inihataw ni Butcher Zen ang kanyang kutsilyo, na pamura, pest. Nahati ang kamay ni Kiao Mu sa pagitan ng kanyang mga daliri, parang hotdog. Sa kabila ng sakit, mariing ngumiti si Kiao Mu at nang asar, nasa kamay ko na ang talim mo. Natatakot ka na ba? Kumislot ang kilay ni Butcher Zen, natatakot. Tol, tingnan mo muna ang kamay mo. Habang pinipigilang umiyak, nagyabang si Kiao Mu, nahuli ko naman, hindi ba? Patayin mo ako kung kaya mo. Sa isip niya, napakasakit. Pero kailangan kong magmukhang astig. Natutulala si Butcher Zen, bumulong, sira ulo ka. Kayong magkapatid, parehong baliw. Hinila niya ang kanyang kutsilyo pero hindi ito gumalaw. Sinamantala ni Kiao Mu ang pagkakataon at sinuntok si Butcher Zen sa mukha. Sa isip ni Butcher Zen, hindi ko maigalaw. Ganoon ba? Ikaw si Kiao King. Iba ka sa kapatid mo, nakikita kong nag-ensayo ka ng martial arts. Kanina, hindi ako nakapag-focus pero hindi na yon mauulit. 5 minuto ang lumipas at lumipad si Kiao Mu matapos isang malakas na suntok mula kay Butcher Zen. Habang bumabagsak siya, idineklara ng sistema, Kiao King, patay. Habang humihingal, napabulong si Butcher Zen, itong batang ito naghiganti para sa kapatid niya, kahit walang takot sa kamatayan isa siyang bayani, pero medyo baliw. Nagbago na ang sitwasyon. Kung naipadala ko ang liham na yon, maililigaw lang nito ang amo. Nilingon niya ang katawan ni Kiao Mu, muling nagliliwanag. Biglang isang kahoy na patpat ang lumipad papunta kay Butcher Zen. Sa galit, sumigaw si Kiao Mu, pinatay mo ang kapatid ko, Li King. Ihanda mo na ang buhay mo. Sa isang malakas na sipa, lumipad siya sa ere, patungo kay Butcher Zen. Nanginig ang kalapati sa gulat habang pinanood si Butcher Zen na may mapanuksong ngiti. Sige, kung hinahangad niyong mamatay, papatayin ko kayong lahat. Pinagaspas ng kalapati ang mga pakpak nito at lumipad palayo, dala ang hindi pa tapos na liham. Sa loob ng bahay, nagbanggaan ng matindi sina Kiao Mu at Butcher Zen. Ilang sandali ang lumipas, nakahandusay na sa lupa si Butcher Zen, hinal at dumudura ng dugong kulay presa. Mahina niyang bulong, pagkatapos kong patayin ang bata, may susunod na naman na mas malakas. May katapusan ba ito? Ilan pa sila? Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, antas ng kamatayan, mga puntos ng kasanayan na nakuha, 6 natitirang puntos ng kasanayan, 31 limitasyon ng 7 araw na muling pagkabuhay, 1 sa 5 gastos sa pagtaas ng kasanayan, 2 puntos antas ng immortality punch, panggitna, 40% iba pang gantimpala, nadagdagang aura. Pinag-isipan ni Kiao Mu ang sitwasyon at inalala ang progreso niya. Namatay ako ng 4 na beses. Ang unang beses ay nagbawas ng 5 puntos, ngunit nakuha ko ang panimulang immortality punch. Ang pangalawang beses, nabawasan ng 2 puntos, pero umabot ako sa 20% ng kasanayan. Sa natitirang beses, 1 puntos na lang ang nababawas, hanggang umabot sa 40%, pero bumaba rin ang antas ng kamatayan ko. Mukhang habang tumataas ang kasanayan, mas mahal ang pag-unlad, at mas kaunti ang bumabalik na puntos. Hindi ko pwedeng paulit-ulit na gamitin ang isang kalaban lang. Naisip niya, 1 beses na lang ako pwedeng mabuhay muli. Mahirap makuha ang tunay na paghihiganti. Dapat ba akong maghintay ng 7 araw at bumalik na mas malakas? Hindi, ito na ang tamang pagkakataon. Nanghina si Butcher Zen matapos labanan sina Bro 2, Bro 3, at Bro 4. Mas mataas ang tsansa kong manalo ngayon. Sulit na subukan. Tatapusin ko siya at hahanapin si Binibining Snow para sa bagong mga kasanayan. Habang nakatitig si Butcher Zen sa bangkay ni Kiao Mu na walang buhay pero may nakakatakot na ngiti, mahina niyang bulong, magkakamukha ang mga batang to, at bawat isa mas malakas sa nauna. Mas malakas ang suntok nila, mas matalas ang dalaw nila. Ang huli kasing lakas ko na. Mukhang hindi ko na kaya ang isa pa. Biglang, muling lumitaw si Kiao Mu na may mapangasar ng ngiti. Siyempre meron pa. Nanginig si Butcher Zen sa pagod at unti-unting lumingon. Nakatayo si Kiao Mu, nakangiti na parang demonyo. Bago pa makagalaw si Butcher Zen, pinakawalan ni Kiao Mu ang kanyang kasanayan at tinamaan ang leg ng matanda. Langit na katarungan, isang huling abiso mula sa sistema ang lumitaw, Butcher Zen, patay. Kinalkal ni Kiao Mu ang mga bulsa ni Butcher Zen, pinulot ang isang bungkos ng tansong barya, isa-isa. Habang iniikot niya ang mga barya sa kanyang mga daliri, mumisi siya.
Ito ba ang lihim na dadalhin niya sa pangkat ng martial arts? Ang impormasyon na binigay ni Kiao Kansui ay tama, sangkot talaga ang matandang ito sa pagpatay sa pamilya Kiao. Noong una niya akong pinatay, ang rating ko ay susiguro may kinalaman ang antas ng kalaban sa aking rating. Kailangan kong subukan ito ulit. Tumingin siya sa isa pang selyadong liham at nagmuni-muni. Hindi ko ito mabasa. Mas mabuting ipakita ito kay Binibining Snow. Baka may mahalagang impormasyon siya na makuha dito. Ilang sandali ang lumipas, sa makikitid na eskinita ng Outer Yan City, sumigaw si Kiao Mu patungo sa isang nakatagong bahay. Binibining Snow, nandito na ako. Unti-unting bumukas ang pinto, lumabas si Binibining Snow, isang misteryosang babae na may maharlikang aura. Inabot niya ang gilid ng sombrero ni Kiao Mu, ang tingin niya mapanuri. Saan ka nang galing? Tanong niya ng matalim. Biglang, naramdaman niya ang kakaiba. Hintay. Iba ang boses mo. Hindi ikaw si Kiao Mu. Hinubad ni Kiao Mu ang kanyang sombrero at naisip, gaya ng inaasahan sa isang bulag, talas ng pandaman niya. Nagbago na ang aura at lakas ko, mas malakas na ako. Sumulong siya, sinubukang pakalmahin ito. Ate, puberty lang to, normal lang to sa lahat. Tumaas ang kilay ni Binibining Snow, may halong duda. Ganoon ba? Hindi ako naniniwala. Paano mo patutunayan na ikaw nga si Kiao Mu? Nag-isip saglit si Kiao Mu, saka biglang sinabi, hindi ba ning talaga ang apelyido mo? Umaasa siyang maalala nito ang paulit-ulit niyang tanong noon. Sa isang montage ng nakaraang mga eksena, umalinggaw ang boses ni Kiao Mu, hindi ba ning talaga ang apelyido mo? Sinabi sa labas ng bahay, bumulong habang naglalakad, at tinanong ng may ngiti sa mga walang kwentang usapan. Unti-unting lumambot ang anyo ni Binibining Snow habang inaalala ang mga sandaling iyon. Lumapit siya, idinikit ang kanyang ilong sa balikat ni Kiao Mu at inamoy ito. Nang kumabog ang dibdib ni Kiao Mu sa kaba, napangiti siya ng lihim. Swerte ko talaga. Pagkatapos ng ilang saglit, umiti si Binibining Snow at nagsabi, ikaw nga, pareho pa rin ang amoy mo. Umupo siya, ang ekspresyon seryoso. Matapos ang pagbagsak ng pamilya Kiao, nagsimula nang magbago ang aking mga mata, isang palatandaan na nagigising na ang aking divine sight. Malapit nang walang makapagtago sa akin. Huwag mo akong subukang lokohin. Pumulupot si Kiao Mu ng mata sa loob ng kanyang isipan. Divine sight. Naku, bola lang yan. Pero umiti siya sa labas at sumagot, na. Hindi ko susubukan. At huwag mong kalimutan, ikaw na lang ang huling natitirang miyembro ng pamilya Kiao. Pinatawad ka ng maalamat na mandirigma dahil sa talento mo. Sa determinadong tinig, tinanong ni Kiao Mu, ate, kailan mo ako tuturuan ng susunod na kabanata ng Immortality Punch? Nanatiling kalmado si Binibining Snow at sumagot, huwag kang masyadong umasa. Kung gusto mong maging tunay na bihasa, kailangan mo muna ng mas maraming aura at lakas. Aabutin ito ng maraming taon. Hindi umatras si Kiao Mu. Gusto kong ipaghiganti ka, ate. Hindi ba't nagkasundo tayo? Ituturo mo sa akin ang Immortality Punch at ako ang maghihiganti sa pamilya Kiao. Sa tingin ko, malakas na ako. Napabuntong hininga si Binibining Snow, inis. Ang tigas ng ulo mo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Kiao Mu at hinila ito. Halika nga rito, ipakita mo kung gaano ka nakalakas. Nang maramdaman niya ang tibay ng braso ni Kiao Mu, bigla siyang natigilan. Mabilis niyang inalis ang kamay niya at napaatras. Aba, ano yang pinahawak mo sa akin? Nagtaka si Kiao Mu at sumagot, mga masel ko. Ano sa tingin mo? Sabay flex ng braso, ipinakita ang kanyang bagong lakas. Namula ang mga pisngi ni Binibining Snow habang nauutal siya. Isang buwan pa lang tayong magkakilala at ganito nakalaki ang itinubo mo. Isa ka bang henyo sa martial arts? Sandali siyang nag-alinlangan bago muling hinawakan ang braso ni Kiao Mu, namamangha sa kanyang progreso. Ang lakas ay isang fundamental na kasanayan na walang madaling daan, pero ikaw, Sinamantala ni Kiao Mu ang pagkakataon para ipilit ang nais, kung sa tingin mo maganda ang ginawa ko, bakit hindi mo na lang ako turuan ngayon? Naisip niya, ang Immortality Punch, isang lihim na kasanayan ng pamilyang yang kapag lubusan ko itong napag-aralan, maaabot ko ang antas kung saan tatanda ako pero mananatiling malakas. Ito ang magiging daan ko patungo sa pagiging Diyos. Habang nagre-recover pa si Binibining Snow mula sa kanyang gulat, sinabi niya, magaling ang nagawa mo pero isang buwan pa lang.
Kahit hindi na master ni Butcher Zen ang kanyang suntok, may lakas siya na parang 100 kilo sa mga braso niya. Kapag natapos mo na ang iyong pagsasanay at napatay mo na siya, ituturo ko sa iyo ang natitirang bahagi. Hindi mapigilan ni Kiao Mu ang kanyang tuwa. Hindi mo na kailangang maghintay para sa hinaharap, natapos ko na siya. Napatay ko na si Butcher. Nanlaki ang mga mata ni Binibining Snow sa hindi makapaniwala. Impossible. Nagpatuloy si Kiao Mu, hindi ko lang siya napatay, kundi nakakita rin ako ng lihim na liham. Hindi ko nga lang maintindihan ang sulat tadpole dito eh. Naging seryoso ang ekspresyon ni Binibining Snow. Isang liham na sulat tadpole. Iyan ang lihim na paraan ng pakikipag-usap ng pangkat ng martial arts. Mukhang totoong napatay mo nga siya. Pabulong niyang sinabi sa sarili habang sinusubukan niyang iproseso ang mga nagawa ni Kiao Mu. Pagkatapos, sinabi niya ng malakas, dahil natalo mo siya, tutuparin ko ang pangako ko at ituturo sa iyo ang natitirang bahagi ng Immortality Punch. Maupo ka at magnilay sa harap ko, makinig kang mabuti. Nag-concentrate si Kiao Mu habang tinuturo sa kanya ni Binibining Snow, marahang binibigkas ang mga prinsipyo ng teknik, ang may anyo ay peke at ang walang anyo ay totoo. Inalalayan siya sa mga konsepto ng lakas at balanse, dagdag pa, ang lahat ay hungkag, kakaunti ang totoo. Pagkalipas ng humigit kumulang kalahating oras, lumitaw ang isang abiso sa sistema, Immortality Punch, Advanced, 40% nakasimangot si Kiao Mu. Walang pagbabago sa mastery. Mas epektibo ang sistema kaysa sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Nagdesisyon siya, kailangan kong makahanap ng mga kalaban na mas malakas kay Butcher at hamunin sila. Tumingin siya kay Binibining Snow na naglabas ng maliit at luma ng aklat na may nakasulat na lihim. Iniabot niya ito kay Kiao Mu at sinabi, ito ang susi para sa pagsasalin ng sulat tadpole. Tignan mo at basahin sa akin kung ano ang sinasabi ng liham. Kinuha ni Kiao Mu ang aklat, naisip niya, hindi siya nakakakita, pero nahanap niya ang susi ng pagsasalin ng walang hirap. Bulag ba talaga siya o nagpapanggap lang? Habang pinag-aralan niya ang teksto, naintindihan niya, sinasabi ng liham balak umalis ng Crimson Emperor sa kabisera sa lalong madaling panahon at binabalak ng pangkat ng martial arts na ipatawag ang lahat ng miyembro nito. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkaunawa. Isang asasinasyon ito. Naging tensyonado ang boses ni Binibining Snow. Saan plano ng pangkat na patayin ang Emperor? May mga detalye ba tungkol sa lugar o oras? Umiling si Kiao Mu, naiinis. May mga nawawalang bahagi ang susi. Mga pira-piraso lang ang naintindihan ko, walang tiyak na oras o lugar. Umupo si Binibining Snow, nag-isip. Paano nangahas ang pangkat ng martial arts? Pero malamang may kakayahan silang gawin ang planong ito. Tinanong ni Kiao Mu, ganito ba talaga kalakas ang pangkat? Nagdilim ang ekspresyon ni Binibining Snow. Sinabi ko na sa iyo noon na pinatay ng pangkat, sa ilalim ng maalamat na martial artist, ang buong pamilya Kiao, pero hindi ko ipinaliwanag kung bakit. Ang martial artist na ito, kilala bilang pangalawang pinakamalakas na Supreme Martial Arts Master, ang nagtatag ng pangkat at sinira ang mga karibal na gang at paksyon. Inagaw niya ang kanilang mga lihim na sining at pinayagan ang mga tagasunod niya na pag-aralan ang mga ito ng malaya. Ang Immortality Punch ng pamilya Kiao ay isang banal na biyaya sa aming mga ninuno at ang mismong biyayang iyon ang nagtakda ng aming kapalaran. Lumamig ang kanyang boses sa galit. Tinuruan kita ng Immortality Punch hindi para sa pag-asang matatalo mo siya. Pero balang araw, kapag nag-mature na ang mga kasanayan mo, baka mahina mo siya ng sapat para ako na ang magbigay ng huling suntok. Pinanood ni Kiao Mu habang nanginginig si Binibining Snow sa halos hindi mapigil na galit. Saka siya nagsalita, may naisip akong ideya. Baka pwede akong sumali sa pangkat. Tumingin sa kanya si Binibining Snow na hindi makapaniwala. Nasisiraan ka na ba? Gusto mong sumali sa pangkat? Pinaglandas ni Kiao Mu ang kanyang kamay sa mesa, determinasyon ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Sasali ako sa pangkat, gagawa ng paraan para mapasok, at kukunin ang misyon ng asasinasyon para sa kanila. Pag-aawayin ko ang Imperial Court at ang pangkat. Kung hindi ako makapasok, patuloy kong tatalunin ang mga miyembro nila at susubukang matuklasan ang buong plano. Kapag dumating ang oras, ako ang magiging asasin at udyukan ko ang galit ng Imperial Court, bibigyan kita ng pagkakataon para sa paghihiganti. Napatitig si Binibining Snow, takot na takot. Baliw ka. Isang planong ganyan ang magpapapatay sa'yo. Si Kiao Mu, habang naglalaro sa isipan ang thrill ng hamon, palihim ng umisi.
Ito ang pagkakataon kong maging assassin ng Emperor. Kung mamamatay ako sa ganitong misyon, maaalala ako ng mga tao, mataas ang death rating ko. Dagdag pa, ang pangkat na itinatag ng pangalawang pinakamalakas na martial artist ay may hindi mabilang na mga lihim na sining. Perpektong lugar para pataasin ang mga kasanayan ko. Binalingan niya si Binibining Snow, hindi matitinag ang boses. Dahil ganun kalakas ang martial artist na sinasabi mo, halos imposible ang paghihiganti. Ang pinakamagagawa natin ay guluhin sila. Ang plano na ito ang pinakamahusay na opsyon. Napangiwi si Binibining Snow sa sakit. Pero mamamatay ka. Naging seryoso ang mukha ni Kiao Mu, tinatago ang kanyang matinding pananabik. Ano nang dapat ikatakot? Halos hindi niya mapigilang tumawa, nararamdaman ang excitement ng kanyang delikadong plano. Si Ginang Snow ay maingat na pinanood siya, iniisip sa sarili, wala ni katiting na palatandaan ng panlilinlang, puro kasiyahan lang seryoso siya tungkol dito. Pero bakit niya ipagpapalit ang buhay niya sa ganito? Ang immortality punch ay hindi sulit ikamatay. Ano pa ang gusto niyang makuha? Ang isipan niya ay napadpad sa isang nakakagulat na ideya, baka gusto niya ang katawan ko. Nang makita ang ekspresyon ni Ginang Snow, iniangat ni Kiao Mu ang kilay. Ano ang iniisip mo ngayon? Nang mamula, nag-stammer si Ginang Snow, ako lang may utang na loob ako sa'yo. Wala ba akong maitutulong sa'yo? Naramdaman niyang nanginginig ang kamay niya habang iniisip na, parang tunay na mandirigma, Kiao Mu paano ko naisip iyon? Hindi ko dapat isipin. Umikot si Kiao Mu, dumapa ng walang kaabog-abog sa pintuan, at mumisi. Aba may isang bagay na ikaw lang ang makakagawa. Laki ng mata ni Ginang Snow. Ano yon? Itinuturo siya ni Kiao Mu, may nang-uuyam na ngiti sa labi. Lihim. Nagblink si Ginang Snow, nalilito, at napabuntong hininga, kalahating ligtas at kalahating inis. CJ. Bumangon si Kiao Mu, naging matalim ang tono. Tama na. Alam mo ba ang ibang miyembro ng faction ng martial arts na malapit dito? Nagsalita si Ginang Snow ng mabilis. Ang Panginoon ng Yan City, si Goyan. Sa ibang bahagi ng kalye ng Yan City, naghari ang kaguluhan. Isang batang lalaki, may malupit na ngisi, pinalo ang mga tao habang kasama ang kanyang mga gwardya. Yung salbahe ng pamilya Go nandito. Tumakas kayo, sigaw ng isang lalaki, naghahabol para makaalis. Ang isang kaibigang nataranta ay nagmakaawa, Young Master Go, pakiusap, ipatawad mo ako. Isang gwardya ang nag-anunsyo ng mayabang, nagmumula si Young Master Go. Lahat magtulungan. Hinaplos ng tingin ni Young Master Go ang kalye hanggang matuon sa isang batang babae na may espada. Itinuturo niya ito at umangal, dalhin niyo dito ang magandang babaeng yan. Hinugot ng batang babae ang kanyang espada na may tapang, ang mata ay naglalagablab. Paano mo magagawa yan? Walang hiya kang bata ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sundin ang mga utos mo. Dalawang gwardya na walang pang itaas, malalakas ang katawan, ang humawak kay Jiang Lang, ang kasama ng batang babae, nakasinggulat din ng babae. Ginoo, pinapatawag kayo ni Young Master, sabi nila na may malamig na tono. Si Jiang Lang ay napablink, naguguluhan. Nang mapansin ng batang babae ang nangyayari, natakot siya. Yung kagandahan na tinutukoy niya si Jiang Lang. Napalunok si Jiang Lang ng hiya. Walang hiya, tinitigan ng babae ang mga lalaki, itinaas ang espada. Jiang Lang, hayaan mong tulungan kita. Ngayon, tuturuan natin ang batang to ng leksyon. Nagbago ang ngisi ni Young Master Go at naging malamig ng mag-utos, ilagay niyo sa ayos ang babaeng yan. Ang dalawang gwardya na walang pang itaas ay nagdikit at sumugod na may brutal na lakas. Si Jiang Lang ay nahirapan, nahulog sa mga kamay ng mga gwardya. Anong klaseng kakaibang galaw to, ang sigaw niya. Habang naglalaban, isang anino ang tahimik na nanood mula sa bubong, si Kiao Mu, tinitimbang ang sitwasyon sa ibaba. Pagkatapos, mabilis siyang tumalon, nagpasabog ng lakas na nagpalipad sa mga gwardya. Isa sa mga gwardya ang tumawag, Young Master. Si Kiao Mu ay mabilis na inabot si Young Master Go sa leg, itinaas siya mula sa lupa. Ang mga gwardya ay nataranta, in-abduct si Young Master. Nagwawala si Young Master Go sa mga kamay ni Kiao Mu. Pakawalan mo ako, bata. Ang tatay ko ang Panginoon ng lungsod na to, itinaas ni Kiao Mu ang kilay. Ano naman? Nag-atubili si Young Master Go, darating na ang tatay ko. Hindi ka makakaligtas at kapag dumating siya, magmamakaawa ka para mamatay. Habang nag-iisip si Kiao Mu, naisip niya, hindi ba't perfect yan? Dati, plano ko sanang patayin ang batang to at pabagsakin ng mga bodyguard, pero kung patayin ako ng tatay niya, mas mataas ang death rating, di ba?
Isang abiso mula sa system ang lumabas. Immortality Punch, Heroic Action, tinantyang death rating, nagre-render death rating, si panandang pandagdag tumataas. Ngumisi si Kiao Mu. Unang beses itong lumabas ng death rating notification. Pati ang system, sumasang-ayon sa akin. Samantala, si Jiang lang ay sumigaw, "Salamat, bayani, sa pagtulong sa amin." Pero malakas ang lalaking ito. "Ayaw naming magkaproblema ka, pakiusap, umalis ka na." Pero hindi pinansin ni Kiao Mu ang pakiusap at sinampal ang mukha ni Young Master Guo ng paulit-ulit. Nagsisigawan ang mga gwardiya, "Young Master." Nagmumurmurang naguguluhan, nagtanong ang babae, "Bayani." Hawak ni Kiao Mu si Young Master Guo ng mahigpit at bumulong, "Huwag kang gagalaw, kung hindi papatayin ko siya." Nawalan ng tapang si Young Master Guo, sumigaw sa desperasyon. "Pakawalan mo ako. Ang buong lungsod na to ay pag-aari ng pamilya ko, anumang gusto mo, ibibigay ko. Basta't huwag mo akong patayin." Lumapit si Kiao Mu, malamig ang tinig, at sinabing, "Huwag kang mag-surrender ngayon. Kunin mo ang tatay mo rito." At muling sinampal si Young Master Guo, pinatama ang malalakas na tunog sa hangin. Sa malayo, narinig ang tunog ng mabilis na kabayuhang naglalakad. Lumiko si Kiao Mu at nakita ang isang malaking pangkat ng mga saksi na sumasakay, na pinangunahan ni isang matapang na lalaki. Sumigaw si Young Master Guo, basag na mukha at puno ng desperasyon, "Tatay." Nagmatsyag si Kiao Mu at nakita niyang dumating si Guyan. Mukhang malakas siya. Bumangon ang boses ni Guyan, "Parang kulog, tumahimik ka." Pinanood ni Kiao Mu si Guyan na may malasakit. Nakita niyang ang lakas ni Guyan ay malaki. Nagpapakita siya ng puwersa kahit sa simpleng sigaw lang. Mahina ang aura ng batang ito at isa lang siyang baguhang mandirigma. Pero para buhatin niya ng ganoon kadali ang isang tao, nakakabilib ang lakas ng kanyang mga braso. Tinitingnan ni Kiao Mu si Batang Panginoon Go at ipinakita naman ni Batang Panginoon Go ang kanyang lilang aura. Biglang naghanda ang bantay sa likuran upang kumilos. Tinitingnan sila ni Kiao Mu ng seryoso. Iniisip ni Kiao Mu, "Pakiramdam ko ang bigat-bigat ng katawan ko. Ang sakit." Pinapawisan si Kiao Mu at sumigaw, "Tama na." Habang mahigpit niyang hinawakan ang lieg ni Batang Panginoon Go, biglang nag-relax ang huli. At inisip niya, nakakapagsalita pa siya sa ilalim ng ganitong presyon. Kadalasan, hindi na makapagsalita ang sinuman kapag nadudurog ng isang aura na ganito kalakas. Medyo matapang siya. Sinabi ni Batang Panginoon Go, "Kaibigang bata, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito. Totoo ngang sumobra na ang ginawa ng anak ko, pero pakawalan mo na siya, paparusahan ko siya ng mas mabigat sa hinaharap." Naguluhan at nagulat si Kiao Mu at inisip, Gumawa na nga ako ng nakakainis na ekspresyon, pero bakit siya humihingi ng tawad? Hindi ba dapat tinatakot niya ako? Paano ko siya mapipilit na patayin ako kung ganito ang nangyayari? Biglang lumitaw ang isang abiso mula sa sistema. Matapang na aksyon, tinatayang antas ng kamatayan, si panandang pandagdag, tumataas. Napaisip si Kiao Mu, hindi pa bumababa ang death rating, ibig sabihin may pag-asa pa ako. Sa bagong siglang determinasyon, hinarap niya si Guyan, "Ang anak mo ay basta-basta na lang nangunguha ng mga tao sa lansangan. Sa tingin mo ba, sapat na ang isang paghingi ng tawad para ayusin ito?" Ngumiti si Guyan, may bahagyang pagmamaliit sa kanyang tono. "Ang dalawang ito ay mga disipulo ng Lunar Faction, matagal nang magkaibigan ang inyong tagapagtatag at ako. Magpapadala ako ng 200 tael ng pilak bilang paghingi ng tawad sa ibang araw. Maaari ba nilang patawarin ang kahiyahiyang kilos ng aking anak?" Bumulong ang babae sa kanyang kapatid, "Alam niya kung sino tayo. Isa ba itong nakatagong banta?" Habang tinutimbang ni Jiang lang ang kanilang mga opsyon, pabulong niyang sinabi sa sarili, "Pero ang lungsod na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, wala talaga tayong magagawa." Laking gulat nila nang biglang magsalita ang babae kay Guyan, "Panginoon, napakabukas palad ninyo. Kakadating lang namin sa Yan City, at maaaring nakagawa rin kami ng sarili naming mga pagkakamali." Ang mga tao sa paligid na nanonood mula sa malayo ay nagsimulang bulungan. Ganito na lang ba yon? Paano naman ang lahat ng taong sinaktan ng anak niya? Say, hindi ito ang unang beses. Mas mabuting huwag na lang makialam. Biglang umalinggaw ang boses ni Kiao Mu na pumukaw sa bulungan ng mga tao. "Guyan! Sa tingin mo ba, sapat na ang pagbabayad at paghingi ng tawad para makalimutan ang lahat? Mukhang maraming beses mo nang tinakpan ang mga kasalanan ng anak mo. Pero hinahagupit niya ang mga tao sa publiko at hindi ito ang unang beses niyang nangidnap. Paano naman ang mga napatay at nasaktan niya? Paano mo sila babayaran? Hindi. Sa tingin ko, dapat siyang magbayad gamit ang kanyang sariling buhay. Sa bawat salitang kanyang binitawan,
hinigpitan ni Kiao Mu ang pagkakahawak niya sa liig ni Batang Panginoon Go, dahilan upang hirapan itong huminga. Naramdaman ni Goyan ang bigat ng sitwasyon at inisip, hindi talaga titigil ang batang ito, hindi siya makikinig. Napakahirap na kaso nito. Humarap siya kay Kiao Mu at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo ang anak ko? Diretso ang sagot ni Kiao Mu. Pakawalan siya. Madali lang. Kapag patay na ako, nanatili siyang matatag, mahigpit pa ring nakahawak kay Batang Panginoon Go. Lumala ang tensyon, at may isang tao sa gilid na pabulong na nagsabi, isa lang siyang dayo, pero handa siyang ipaglaban ang hustisya at ialay ang buhay niya. Nanlabo ang mga mata ni Goyan. Mukhang wala ng puwang para sa negosasyon. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki, kumilos ng hindi kapani-paniwalang bilis. Halos hindi na napansin ni Kiao Mu ang paggalaw bago siya tinamaan ng isang malakas na puwersa. Nabitiwan niya si Batang Panginoon Go habang mahigpit siyang pinigilan ng matanda at pinadapa sa lupa. Muling lumitaw ang abiso mula sa sistema. Matapang na aksyon tinatayang antas ng kamatayan, si Panandang Pandagdag tumataas. Sa kabila ng kanyang delikadong sitwasyon, nakaramdam si Kiao Mu ng matinding tuwa. Ito na. Ang una kong mataas na rated na kamatayan, paparating na ako. Ngunit habang papalapit si Goyan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bata, ano ang pangalan mo? Sa matibay na determinasyon, sagot ni Kiao Mu, ako si Kiao Mu at wala akong sinumang nagtatanggol sa akin. Patayin mo ako ng walang pag-aalinlangan. Sumisigaw ang isip niya. Sige na. Gawin mo. Ano pang hinihintay mo? Ngunit sa labis niyang pagkagulat, kalmado at may paghanga ang naging tugon ni Goyan. Talagang matapang ka. Pakawalan siya. Napaatras ang matanda at pati si Kiao Mu ay hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Goyan, Kiao Mu, matapang ka at malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Biglang bumagsak ang pakiramdam ni Kiao Mu. Hindi. Ano bang nangyayari sa script na to? Nag-alok si Goyan, kung nais mong sumali sa aking hukbo at maglingkod sa bayan, maaari kang pumunta sa aking mansyon anumang oras. Halos sumabog ang galit ni Kiao Mu sa loob niya. Handa na akong mamatay. Bakit niya ako inaalok ng trabaho? Habang tinutulungan ng isang maskuladong bantay si Batang Panginoon Go na makatayo, nagreklamo ito, Ama. Ngunit agad siyang sinampal ni Goyan. Tumahimik ka. Masyado kitang pinalaki sa layaw. Mga bantay, dalhin siya pabalik. Sumakay si Goyan sa kanyang kabayo at muling tumingin kay Kiao Mu, seryoso ang ekspresyon. Kiao Mu, kung interesado ka, hanapin mo ako sa aking mansyon anumang oras. Habang umiihip ang malamig na hangin, nanatiling nakatayo si Kiao Mu, tulala at lupaypay sa hindi inaasahang resulta. Parang naging bato ang kanyang determinasyon, walang galaw, walang kasiyahan. Sa gitna ng mga nanonood, may isang bata na nagkomento, pa-spoiled man ang Batang Panginoon, pero mukhang may matinong pag-isip ang kanyang ama. Sumang-ayon ang kaibigan niya at mabait siya. Swerte ng mandirigmang iyon na napansin siya. Kung sasali siya sa hukbo ng Panginoon, magkakaroon siya ng tiyak na hinaharap. Hindi na napigilan ni Kiao Mu ang kanyang pagkadismaya. Napasigaw siya, nanginginig ang boses sa matinding panghihinayang. Ang tagal na nating nilalaro ang larong ito. Ang lahat ay perpekto, handa na nga ako sa huling habilin ko. Bakit buhay pa rin ako? Talagang masama kayong dalawa, kahit papaano, ayaw niyo akong patayin. Muli lumitaw ang sistema. Matapang na aksyon tinatayang antas ng kamatayan, si Panandang Pandagdag. Muling nag-isip si Kiao Mu. Aktibo pa rin ang immortality lock. Ibig sabihin, patuloy pa ring tumataas ang death rating ko. Hindi ito bumaba kahit umalis na ang Panginoon. Kaya ba kung mamatay ako ngayon, makakakuha pa rin ako ng mataas na rating? Napuno siya ng halo-halong saya at pagkalito. Pero bakit gumagana ito ng ganito? Ano ang nag-iba sa akin ngayon? Biglang nagsigawan ang mga tao sa paligid. Natauhan si Kiao Mu at napansin ang paghanga sa mga mata ng mga tao habang nakatingin sa kanya. Napangisi siya habang binubuo ang palaisipan. Gets ko na. Kung mamatay ako ngayon, mamamatay ako bilang ang bayani na huminto sa pasaway na anak ng Panginoon sa halip na isang walang kwentang tao. So, ganito pala gumagana ang sistema. Mas marami akong kasikatan at pagkilala, mas mataas ang aking death rating. Kahit mabuhay o mamatay ako, panalo pa rin ako. Habang iniisip ang maringal niyang katapusan, isang bagong abiso ang lumitaw sa sistema. Antas ng kamatayan, laararang kumikislap ang mga mata ni Kiao Mu sa pananabik. Ito na. Isang dekalidad, epic na kamatayan. Habang nalulunod siya sa kanyang pantasya,
Pinagmamasdan siya ni Jiang Lang na nasa malapit at napabulong, ano bang nangyayari sa kanya? Samantala, sa ibang bahagi ng Yan City, nakangiwi si Young Master Go habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Aray, aray, aray. Tatay, bakit mo nire-recruit yang si Kiao Mu imbes na turuan siya ng leksyon, reklamo niya. Mataas lang ang kilay ni Goyan, ang Panginoon ng Yan City, habang isinasantabi ang pag-aalala ng anak. Bakit ka nagmamadali? Huwag mo nang intindihin iyon. Sa loob-loob niya, pinag-iisipan ni Goyan ang sitwasyon. Nang mahuli si Kiao Mu, kitang-kita sa mukha ng aking mga tao kung gaano nila kinamumuhian ang suwail kong anak. Kung pinatay ko si Kiao Mu sa harapan nila, sisirain ko lang ang imahe ko bilang isang mahabaging pinuno. Mas mabuti nang i-recruit siya, mapapanatag ang mga tao at makukuha ko ang kanilang suporta. Pagkatapos, tiningnan niya ng matalim ang kanyang anak. Ikaw, matagal mo nang pinaghirapan ang parusang ito. Kung hindi kita didisiplinahin, baka lalo kang mapahamak sa hinaharap. Simula ngayon, sa loob ng isang buwan, huwag kang lalabas ng manor. Napangiwi si Young Master Go. Ha? Pero bakit? Dumilim ang ekspresyon ni Goyan. Dahil maaaring bumisita ang kanyang kamahalan sa Yan City sa panahong iyon. Pinapanatili kitang ligtas para hindi ka mapatay. Nanlaki ang mga mata ni Young Master Go. Ang Crimson Emperor. Gaano ka-reliable ang impormasyong ito? Mabigat na bumuntong hininga si Goyan. Sa tingin mo ba ipapaalam mismo ng emperador ang kanyang mga plano sa ama mo? Hindi natin alam kung anong mga mamamatay tao ang maakit nito. Natahimik si Young Master Guo at saka nagtanong, pero yung Kiao Mu sigurado ka bang tatanggapin niya ang imbitasyon mong sumali sa hukbo ng Yan City? Matalas ang ngiti ni Goyan. Kung sasali siya, mas madali ang lahat. Marami namang tulisan sa silangang bundok. Ipapadala ko na lang siya doon. Samantala, sa bubungan ng tirahan ni Miss No, tinitigan niya si Kiao Mu nang may bahagyang pag-aalala. Binugbog mo ang anak ng Panginoon pero gusto ka pa rin niyang i-recruit. May binabalak siya. Ngumisi si Kiao Mu nang may kapilyuhan. At dahil doon, pupunta ako. Napabuntong hininga si Miss No at may halong panggigigil na inilabas ang isang maliit na pergamino mula sa kanyang mga kasuotan. Kung ganun, kung talagang desidido kang sundan ang landas na maaaring magdala sa iyong kamatayan, kunin mo ito. Isa itong sikreto ng sining pandigma na maituturo ko sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Kiao Mu sa kuryosidad. Oh! Kinuha niya ang pergamino, inaamoy ang lumang papel, at nakakaramdam ng kakaibang pananabik sa misteryosong teknikang ito. Ipinaliwanag ni Miss No, ito ang nakatagong sining pandigma ng pamilya Kiao. Binibigyan ka nito ng pambihirang lakas, maaaring doblehin ang iyong aura, pero may kapalit, sisirain nito ang iyong mga kalamnan. Habang binabasa ni Kiao Mu ang pamagat, mas lalo siyang nasabi. Celestial Demon Dismantling Technique Astig 2. Ngunit seryoso ang tingin ni Miss No. Kailangan mo munang magsanay at palakasin ang iyong aura bago mo ito magamit. Kiao Mu, kapuri-puri ang iyong tapang at determinasyon, at ang ganitong pag-iisip ay maaaring umayon sa martial arts, kaya mas mabilis kang uunlad. Biglang nag-flash ang isang notifikasyon sa sistema, ini-import ang Celestial Demon Dismantling Technique. Umiling si Miss No at muling bumuntong hininga. Hindi ko ito ibinigay sa iyo para lang isakripisyo mo ang sarili mo nang walang ingat. Sana makatulong ito sa iyong mabuhay. Tiningnan siya ni Kiao Mu at mumiti. Naiintindihan ko. Ngunit habang bumalik siya sa kanyang pag-aaral ng may malikot na ngiti, napailing si Miss No, hindi mapigilang makaramdam ng halong pag-aalala at pag-asa para sa batang mandirigma. Sa kampo ng hukbo ng Yan City, mahigpit na hawak ni Kiao Mu ang sibat at mabilis na itinutulak ito pasulong ng may matinding presisyon. Habang nagsasanay, napaisip siya, simula pa noon, may rank lock ang mga gumagamit ng sibat, kaya mas madali silang mamatay ng maaga. Sana magandang senyales ito. Sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ng ilang kawal. Siya ba si Kiao Mu? Hindi naman mukhang malakas, malamang nasa yugto pa lang ng pagsasanay sa lakas. May isa pang kawal na umismid. Isang class 9 warrior na may aura ang pwedeng maging centurion. Ano bang meron siya? Isa pang kawal ang sumabat, malamang koneksyon. Masyado siyang pabigla-bigla kaya nakilala. At dahil gustong magmukhang maawain ng Panginoon, pinuri siya at binigyan ng pagkakataon. Tignan mo lang, hindi yan magtatagal sa larangan ng digmaan. Biglang lumitaw ang isa pang notifikasyon sa sistema, Immortality Punch,
Aura Training Phase, Advanced, sa 40% Spear Mastery, baguhan, sa 100% Celestial Demon Dismantling Technique, baguhan, sa 100% na pangiti si Qiao Mu sa kasiyahan. May bago na naman akong natutunang kakayahan. Kailan kaya ako mamamatay at mag-level up? Biglang may tumawag mula sa likuran niya, "Hoy, bata. Narinig kong naghahanap ka ng mga librong pang martial arts." Tumango si Qiao Mu at sumagot. "Ginoo Yellow, dala mo ba?" Medyo naguluhan ang sundalo. "Boss, ako si Ginoo White." Sumingit ang isa niyang kaibigan na may pang-aasar sa boses. "Ang dilaw ng ngipin mo, bakit ka tinatawag na White?" Tumawa ang kaibigan at nagpatuloy, "Haha, tatawagin na kitang Ginoo Yellow simula ngayon." Pumagit na si Ginoo White, na ngayoy kilala ng Ginoo Yellow, at inirapan ang dalawa. "Layas. Wala akong oras para sa inyo." Pagkatapos ay bumaling siya kay Qiao Mu, maseryoso na. "Boss, may dala akong pisikal na teknik. Interesado ka?" "Pisikal na teknik?" Tanong ni Qiao Mu, interesado. Naisip niya, wala pa akong aura. Ang pagkakaroon ng teknik para sa depensa ay maaaring magandang ideya. Narinig ng isang kalbo at may dilaw na ngipin na sundalo ang usapan at nagbabala, "Boss, mabuti pang itanong mo muna kung anong pisikal na teknik ang iniaalok ni Ginoo Yellow bago ka pumayag." Kumislot ang kilay ni Qiao Mu. "Ano yon?" Ngumisi si Ginoo Yellow, ipinakita ang kanyang batik-batik na ngipin. "Iron Dong." Biglang sumagi sa isip ni Qiao Mu ang isang kakaibang imahe, isang taong sumusubok humiwa sa isang sobrang tibay na bagay, ngunit nabasag lang ang kanyang espada at tumalsik ang piraso nito sa ulo ng isang kalbo. Ngumisi si Qiao Mu at buong kumpiyansang sinabi, "Ako, si Qiao Mu, ay mahilig mag-aral ng iba't ibang martial arts. Kukunin ko itong teknik ng bakal na ari. Magkano ang presyo?" Naisip niya, ang bahaging ito ng katawan ay mahina. "Kailangan kong tiyakin na protektado ito." Umiling si Ginoo Yellow. "Boss, huwag mong alalahanin ang pera. Ibigay ko na lang ito bilang tanda ng respeto." Bigla siyang natigilan at bumalik sa alaala ng isang masakit na pangyayari. Mahinang nagsalita siya kay Qiao Mu. 4 na buwan na ang nakalipas, ang buntis kong asawa ay hinagupit ng batang Panginoon na si Go. Hindi namin nailigtas ang sanggol. Halos mamatay rin ang asawa ko, pero buhay pa siya, bagamat mahina pa rin. "Boss, ipinaghiganti mo ako, kaya may utang na loob ako sa'yo." Lumambot ang ekspresyon ni Qiao Mu. "Hindi ko ginawa iyon para sa kapalit. Hindi ko kukunin ang teknik mo ng libre, at hahanap ako ng paraan para suklian ito balang araw." Umiling si Ginoo Yellow na may mapait na ngiti. "Susuklian mo, ito na mismo ang pagbabayad ko sa'yo." Kasabay nito, sinulyapan niya ang kampo. "Boss, hinahanap ka ni Teniente Chu." Kinuha ni Qiao Mu ang kasulatan na naglalaman ng teknik at tumango ng tahimik. Isang sundalo ang patakbong lumapit at mumiti si Qiao Mu sa sarili, nakadarama ng kakaibang pananabik at determinasyon. Makalipas ang kaunting sandali, sa loob ng kampo, ipinaliwanag ni Teniente Chu ang kanilang misyon. Sa silangang bundok, may isang malupit na taong nagngangalang Song He, tinatawag na hari ng mga magnanakaw. Itinaas niya ang isang maliit na watawat, saka ito binitiwan na may pag-aalipusta. Isa lang siyang magnanakaw, pero naglalakas loob siyang tawaging hari. Kalokohan! Tahimik na nakinig si Qiao Mu habang patuloy ang tinyente. Ninakaw ni Song He ang pilak mula sa imperial na hukuman at maraming mahahalagang ari-arian. Siya ang may sala sa daan-daang krimen sa loob ng 6 na buwan. Napakalibog din niya, maraming babae ang kinidnap niya. Ang iba, sinuwerte at nakauwi, pero ang mga hindi pinalad namatay sa babuyan niya. Nanginginig ang boses ni Teniente Chu sa galit at kumislap ang kanyang mga mata habang inaalala ang mga biktima. Tumigas ang ekspresyon ni Qiao Mu, nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. "Isa siyang halimaw. Kailangan siyang lipulin. Dapat natin siyang tapusin." Tumango si Teniente Chu. "Tama. Kaya naghanda ako ng 1,000 sundalo. Sa loob ng 5 araw, lulusubin natin siya." "Narinig kong napakatapang mo. Ikaw ang mangunguna sa labanang ito. Ano sa tingin mo?" Inimpit ni Qiao Mu ang kanyang mga kamao, seryoso ang kanyang mukha. "Opo, Ginoo." Lumakad siya palabas ng kampo, pabulong na nagsasalita sa sarili, 1,000 sundalo kaya may 10 senturyon. Maliban sa akin, lahat sila'y mga mandirigmang antas siyam, pero ako ang pinili nilang manguna.
Napangisi siya, biglang napagtanto ang totoo. Sinasabi nilang matapang ako. Anong kabubuhan? Malinaw na ito ang pakana ng Panginoon. Mukhang dumating na ang pagkakataon kong mamatay at lumakas. Napatawa siya ng ligaw habang lumalabas ng kampo. Pinanood siya ni Teniente Chu habang papalayo, bulong sa sarili, bobo ba ang batang ito o talagang may kumpiyansa? Bakit siya pumayag ng ganoon kadali? Kailangan kong mag-ingat. Hindi ko maaaring guluhin ang utos ng Panginoon. 5 araw ang lumipas, sa silangang bundok, si Ginoo Yalo ang nangunguna sa daan. Boss, kabisado ko ang lugar na ito. Gusto mo bang ako ang gumabay? Tumango si Kiao Mu. Sige, pero mag-ingat ka. Kapag may naramdaman kang kakaiba, agad kang magtago sa likuran ko. Ngumiti si Ginoo Yalo. Boss, ikaw ang pinakamabait na taong nakilala ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging pabigat. Biglang tumalim ang tono ni Kiao Mu. Utang na loob, sumunod ka sa utos ko. Mabilis na tumango si Ginoo Yalo at inisip ni Kiao Mu, sa wakas, magkakaroon ako ng pagkakataong mamatay. Hindi ko papayagan na masira niya ito. Habang naglalakad sila sa makapal na kakahuyan, pabirong hinawi ni Ginoo Yalo ang matataas na damo gamit ang kanyang espada. Lumingon siya kay Kiao Mu na may ngiti sa mukha. Boss, alam mo ba na ang anak ko ay sobrang lakas? Nakakataas siya ng 150 kilong bato at 15 anyos pa lang siya. Ikaw, anong ginawa mo noong edad mo yon? Biglang dumilim ang mukha ni Kiao Mu habang bumalik sa kanyang isipan ang isang masamang alaala. Ang Berdugo Zen pinatay niya ako ng 4 na beses. Noong 15 anyos ako, pinatay ako ni Berdugo Zen, sagot niya na may mapait na ngiti. Napairap si Ginoo Yalo. Haha, hindi ako naniniwala. Napailing si Kiao Mu. Tumahimik ka na at magpatuloy. Bigla, may naramdaman siyang kakaiba sa di kalayuan. Napatigil siya at mahina niyang sinabi, "Yeah." Sa isang iglap, bumagsak ang mga palaso mula sa langit. Agad na kumilos si Kiao Mu, tinadyakan si Ginoo Yalo upang mailigtas siya mula sa panganib. Napadaing ang sundalo, org. Nararamdaman ang paparating na pag-atake, mabilis na iwinasiwas ni Kiao Mu ang kanyang sibat sa malawak na arko, sumisigaw, hagupit ng buhawi, winasak ang barong-barong. Pinabilis niya ang pag-ikot ng kanyang sandata, lumilikha ng pansamantalang panangga na nagtaboy ng karamihan sa mga palasong paparating. Ngunit matapos humupa ang kaguluhan, natagpuan ni Kiao Mu ang kanyang sarili na tinamaan ng maraming palaso. Umatras siya ng bahagya, nakakuyom ang mga kamao habang iniinda ang sakit. Ang mga palabas sari, puro kasinungalingan na isip niya habang pilit pinapanatili ang balanse. Malapit sa kanya, isang sundalo ang napasigaw sa pagkalito, "Boss." Sa isang iglap, 3 tulisan ang lumitaw mula sa dilim, may hawak na mga sandata, at sumugod sa kanilang grupo. Habang natigilan si Ginoong Dilaw ng ngipin sa pagkabigla, tumalim ang tingin ni Kiao Mu sa mga papalapit na kalaban. Mga magnanakaw. Sa wakas, nakita ko na sila. Ibig sabihin, mamamatay na ako. Muling kumislap ang immortalidad na kandado, patuloy na pumipintig ng enerhiya. Mukhang mas magaling akong lumaban, mas mataas ang tsansa kong mamatay. Walang makakapigil sa akin ngayon. Sumunod kayo sa akin. Ako ang mangunguna, sigaw ni Kiao Mu habang sumabak sa labanan. Nagsimula ang sagupaan. Isang sundalo ang humarang sa atake at napasigaw, "Waa!" Samantala, tinuhog ni Kiao Mu ang 2 tulisan gamit ang kanyang sibat, saka inapakan ang isa upang mabawi ang kanyang sandata at muling sumugod. Mula sa di kalayuan, isang sundalo ang napabulong, grabe, parang halimaw siya laban sa mga tulisan. Nang makita ng mga bandido na hindi sila makakapalag, nagsimula silang magsitakbo palayo, sumisigaw, "Ah!" Umisi si Kiao Mu, "Genie, ito na ba ang lahat ng lakas ninyo?" Luminga siya sa kanyang balikat, bahagyang napangiwi habang hinuhugot ang isang palasong nakatarak sa kanyang braso. "Bigyan niyo ako ng gamot para matigil ang pagdurugo." "Boss, pinrotektahan mo ako mula sa 3 palaso. Wala akong maibabayad sa iyo," sigaw ni Ginoong Dilaw, sa kabuong lakas na pinalo ang kanyang noo sa lupa bilang pasasalamat. Huwag na, huwag na." "Hindi mo kailangang gawin yan," sagot ni Kiao Mu, winawasiwas ang kanyang kamay upang pigilan ito. Matapos ang mabilisang paggamot, napabulong si Kiao Mu na ang hina talaga ng mga tulisan. "Gusto ko nang mamatay pero masyado silang mahihina. Kailangan kong magpursige sa susunod." Napailing ang kalbo na monghe.
Boss, ganito mo ba sinusuklian ang kabutihan ni Ginoong Dilaw? Ha? May ibibigay ka rin ba sa akin? Sagot ni Kiao Mu. Wala akong dala ngayon pero pagbalik natin sa bayan, may ibibigay ako sa'yo. Bihira na ang general na handang isakripisyo ang sarili para sa kanyang mga tauhan. Nasa mga kamay mo ang buhay ni Ginoong Dilaw, sagot ng monghe na may taimtim na tinig. Muling ibinaon ni Ginoong Dilaw ang kanyang ulo sa lupa. Huwag na yan! Tulungan niyo na lang akong tapusin ang mga tulisan na to, utos ni Kiao Mu. Maya-maya, nang makarating sila sa isang bangin, sinuri ni Kiao Mu ang paligid. Makipot ang lambak pero mataas ang mga puno sa loob. Malamang may nakahandang patibong at pang-ambush dito. Kapag lumusob tayo, magiging mapanganib. Ginoong Dilaw, may pangalan ba ang lambak na ito? Umiling si Ginoong Dilaw. Wala. Bakit? May isinulat si Kiao Mu sa isang puno. Tatawagin ko itong lambak ng bumagsak na puno. Sakto ang pangalan, naisip niya. Ngayon, saan kaya ako dapat mamatay? Napatawa si Ginoong Dilaw. Boss, nandito ka ba para lumaban o magbakasyon? Biglang may sumigaw, Kiao Mu. Bakit hindi ka pa sumusugod? Hindi ba't ikaw ang pinangunahan ko? Nakaengkwentro kami ng mga tulisan. May lambak sa unahan na posibleng puno ng patibong, sagot ni Kiao Mu. Ikaw ang inutusan kong manguna, singhal ni Teniente Chu. Ambushman o hindi, wala akong pakialam. Kung may patibong nga, susunod kami para tulungan ka. Pero mukhang duwag ka lang sa labanan. O baka naman tumatanggi kang sumunod sa utos. Teniente Chu, maraming salamat talaga sa'yo. Naisip ni Kiao Mu, biglang lumambot ang kanyang ekspresyon. Simula ngayon, magiging mag-best friend tayo. Kasabay nito, bumuga ng dugo ang sugat niya, dahilan upang magpanik si Ginoong Dilaw. Boss! Walang pag-aalinlangan, napabulong si Kiao Mu sa sarili, nakakahiya naman kung mamatay ako dahil lang sa pagsuway sa utos ng isang Teniente Class 8. Mas mabuting mamatay akong lumalaban sa mga tulisan. Kapag nag-level up ako, babalikan kita. Sa isang iglap, lumitaw ang mga tulisan at lumundag papalapit sa kanila. May 1,000 tulisan dito. Kulang ang mga tauhan natin. Sigaw ni Ginoong Dilaw, nanginginig ang tinig. Ano pang hinihintay nyo? Tumakbo na, utos ni Kiao Mu. Nagsimula silang umatras, pero nagpumilit si Ginoong Dilaw, Boss, isinugal mo ang buhay mo para protektahan kami. Sabay na rin tayong bumalik, sigaw ng kalbong monghe. Ngunit nanatili si Kiao Mu sa kanyang pwesto, mag-isang humaharap sa mga tulisan. Umalis na kayo at huwag nang bumalik. Iyan ang aking utos. Nagpalitan ang naguguluhang tingin si Ginoong Dilaw at ang monghe. Mula sa tuktok ng bangin, isang tinig ang umalingaw-ngaw, huwag kayong tatakbo. Lahat ng hindi susunod, papatayin, dagdag ni Teniente Chu. Ganoon pala gusto nilang mamatay ang mga tauhan ko kasama ko. Madilim na naisip ni Kiao Mu. Sumugod. Boss, kung mamamatay tayong magkakasama, sigaw ni Ginoong Dilaw, tinipon ang kanyang lakas ng loob. Biglang tinamaan ni Kiao Mu si Ginoong Dilaw sa tagiliran. Lumayas ka. Gusto mo bang mabiyuda ang asawa mo? Gusto mo bang maging ulila ang anak mo? Pero hindi ka namin pwedeng iwan dito mag-isa, tutol ni Ginoong Dilaw. Kung ayaw mong mamatay, tigilan mo na ang mga kalokohan mo, sagot ni Kiao Mu, handa sa pagsalubong sa paparating na mga palaso habang sumugod siya sa mga tulisan. Boss, sigaw ni Ginoong Dilaw, ang mga bagay na hindi ninyo kayang gawin, ako ang gagawa. Ang mga bagay na hindi ninyo kayang sabihin, ako ang magsasalita. Kayo ay hindi mamamatay. Isang palaso ang tumama sa kanyang puso, ngunit nanatili siyang nakatayo habang sumugod ang mga tulisan. Kaya ako ang mamamatay muna, sigaw niya, saka tumalbog sa ere at pinukpok ang isang tulisan, direkta sa kanyang mahahalagang ari. Huwag kang duwag. Halika rito at labanan mo ako, sigaw ni Kiao Mu, matindi ang kanyang tinig. Mas marami pa. Bigyan niyo pa ako ng marami. Naisip niya habang isinabak ang sarili sa labanan, handa sa kahit anong paparating. Naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang loob. Ang kanyang mga mata ay nagningas ng pulang liwanag habang ang iba pang mga tulisan ay lumundag patungo sa kanyang likuran. Lumilitaw na ito. Napagtanto niya at sa isang malakas na kumpas ng kanyang kamay, nagliparan ang mga kaaway palayo sa kanya. Pumosisyon si Kiao Mu sa isang matibay na panlaban. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Teniente Chu. Aura. Nakamit ng batang ito ang aura.
Ang isang mandirigma na nakakamit ang aura bago umabot ng 20 taon ay siguradong napakahusay. Iyan ilang hininga pa kaya ang kanyang matitira bago siya bumagsak. Biglang iwinala ni Kiao Mu ang kanyang sibat ng may sukdulang katumpakan na nagpaagaw ng pansin kay Teniente Chu. Sandali kakakuha lang niya ng aura, paano ito naging ganito kalakas? Hindi, ito'y isang uri ng sumasabog na sining pandigma. Ah, alam ko na. Ginamit niya ang Celestial Demon Dismantling Technique. Hahaha, wala nang balikan para sa kanya. Tiyak na patay na siya. Boss, sigaw ni Ginoong Dilaw ng ngipin, halatang may halong takot at pag-aalala ang kanyang boses. Ibinaba ni Kiao Mu ang kanyang sibat at nagkaroon ng malalakas na alon ng enerhiya sa paligid niya. Lumayas kayo, utos niya, dahilan upang mapapikit sina Kalbong Monghe at Ginoong Dilaw ng ngipin. Matatag siyang tumayo at idineklara, hanggat nakatayo ako rito ngayon, si Kiao Mu, walang sinuman ang lalagpas sa linyang ito. Isang tulisan ang sumigaw, lusob. Huwag kayong matakot, at sabay-sabay silang nagtakbuhan patungo kay Kiao Mu. Ngumiti si Kiao Mu, handang harapin sila, at sa isang mabilis na galaw ng kanyang sibat, pinagpapatay niya ang mga paparating na kalaban. Sa di kalayuan, namangha sina Kalbong Monghe at Ginoong Dilaw ng ngipin habang isinasakripisyo ni Kiao Mu ang sarili para sa kanilang kaligtasan. Ngunit biglang isang palaso ang tumama kay Kiao Mu, tumagos ito sa kanyang depensa at bumaon sa kanyang katawan. Nagsimula ng humagulgol si Ginoong Dilaw, ang kanyang laway ay tumulo at ang sipon ay lumabas sa kanyang ilong. Pinanood nilang nakatayo pa rin si Kiao Mu sa ibabaw ng mga patay na tulisan, habang ang mga sundalo sa paligid niya ay umiiyak sa kanilang pinuno na bumagsak. Tumingala si Kiao Mu sa langit, nararamdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Samantala, mula sa malayo, tinignan siya ni Teniente Chu. Haha! Binuksan ni Kiao ang daan para sa atin, hindi natin siya dapat bigyan. Lusob! Patayin ang mga kalaban, sigaw niya, ngunit agad din siyang tumigil, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ha! Tapos na ang misyon, bumalik na tayo sa lungsod. Nang lumiwanag ang katawan ni Kiao Mu, tumutol si Ginoong Dilaw, bumalik sa lungsod. Pero ilan lang ang napatay nating tulisan. Hindi pa natin napupuksa ang kanilang base. Masyadong delikado ang bundok. Sundin ang utos ko, bumalik na tayo, madiing utos ni Teniente Chu. Napamura si Ginoong Dilaw sa inis, kiray. Ngayon lang nila naisip na delikado. Bakit pa nila inatake? Para lang ba ipadala sa kamatayan si boss? Malungkot na idinagdag ni Kalbong Monghe, wala na tayong magagawa. Dalhin na lang natin ang kanyang katawan pabalik, nararapat lamang na mabigyan ng sagot ang kanyang pamilya. Narinig ko na may bulag siyang kapatid at siya na lang ang mayroon ito, haay. Ilang sandali pa, marahan nilang kinuha ang katawan ni Kiao Mu. Habang pinapanood ang mga ito mula sa itaas, napabuntong hininga si Kiao Mu. Biglang may lumabas na sistema ng abiso, antas ng kamatayan, puntos ng kakayahan na iginawad, 25 na titirang puntos ng kakayahan, 19 kabawasan sa puntos ng kakayahan dahil sa paglago ng kasanayan, 30 limitasyon ng muling pagkabuhay sa 7 araw, 4 sa 5 mga kasanayan, kamatayan na suntok, mataas na antas ng aura, 100% pagkamahusay, dalubhasa, 100% Celestial Demon Dismantling Technique, 100%. Teknikang pagsipa sa ari, mataas na antas, 100% epektibong aura, baguhan, gantimpala, pinahusay na aura na pangiti si Kiao Mu at bumuntong hininga ng tagumpay. Inisip niya ang pagsasanay na dapat sanay ginawa niya, ngunit hindi niya nagawa. Naglalaway siyang parang baliw habang iniisip niya, antas ng kamatayan, napakasulit nito. Sobrang taas ng pag-unlad ng kasanayan para lang sa isang kamatayan. Kung ang antas ng kamatayan na Su ay isang bagay na maaaring makuha sa loob ng 10 taon ng buong pagsisikap. Kung gayon ang antas ng kamatayan na Yi ay isang bagay na maaaring makuha sa loob ng 20 taon ng may 150% dedikasyon. Astig ito. Ano kaya ang pakiramdam ng isang antas ng kamatayan na Yi? Bigla siyang may napansin at walang kahirap-hirap na inihagis ang kanyang sibat. Tumama ito sa isang langgam sa likod nito at napatay ito nang hindi sumabog ang lamang loob nito. Ang isang mataas na kalidad na kamatayan ay nagdadala ng napakaraming benepisyo, inisip niya habang ang kaluluwa ng langgam ay lumabas mula sa katawan nito. Ngayon, kailangan kong pasalamatan ang kapatid kong pumatay sa akin. Samantala, isang ginaw ang dumaan sa katawan ni Teniente Chu dahilan upang siya ay manginig. Ira ang bilis lumamig.
Ilang saglit ang lumipas, napansin niya ang isang puno at may nakaukit dito, lambak ng bumagsak na puno. Napasinghat si Ginoong Dilaw, boss ang nag-iwan nito. Napaluha si Kalbong Monghe, alam na pala ni boss na may tambang bago siya pumasok, ngunit hindi siya makatanggi sa utos. Siguro alam na niyang mamamatay siya noon pa. Isinakripisyo ni boss ang sarili niya para sa atin, sigaw ni Ginoong Dilaw, bumibigat ang kanyang puso sa lungkot. Mula sa kanyang kabayo, sumigaw si Teniente Chu, Hoy! Ano ang dala ninyo? Ginoo, katawan lang po ni Centurion Kiao Mu, nanginginig na sagot ni Ginoong Dilaw. Katawan ni Kiao Mu, inulit ni Teniente Chu, may pagtataka sa kanyang mukha. Anak ng... Hindi ko hahayaan ito. Marangal na namatay si Kiao Mu habang nakikipaglaban sa mga tulisan, hindi dapat maiwan ang kanyang bangkay sa ligaw. Pagbalik natin sa lungsod ng yan, ako mismo ang mag-aasikaso sa kanyang libing, idineklara ni Teniente Chu. Kasalanan mong lahat ito. Naisip ni Ginoong Dilaw na may galit. Kasalanan mo to, galit na inisip ni Ginoong Dilaw. Samantala, nag-isip si Teniente Chu, si Kiao Mu ang nakatalo sa napakaraming magnanakaw, pero sa huli, sa akin napunta ang lahat ng papuri. Talagang dapat ko siyang pasalamatan para dyan. Sana mas maraming ganitong kapusukan na kabataan ang sumali sa hukbo. Ngayon, tapos na ang utos ng Panginoon at masaya na ang batang Panginoon, may iwan ko na sa kanila ang bangkay para itapon. Baka ma-promote pa ako ng Panginoon. Ah, tama nga pala, hindi ba may kapatid na babae si Kiao Mu? Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya ng mabuti para sa'yo. Bigla, isang sibat ang tumagos sa liig ni Teniente Chu, at siya'y sumuka ng katas ng presa habang bumagsak sa lupa, umiiyak sa sakit. Nanginig siya habang tuminala sa bangin sa itaas, kung saan nakita niya ang isang figura na kahawig ni Kiao Mu. Bumagsak ang kanyang mga luha habang nangatal sa takot. Isang sistema ng abiso ang umalingaw sa kanyang isipan, Teniente Chu, patay. May umatake, sigaw ng isang sundalo habang lumaganap ang takot sa hukbo. Sino ka? Magpakita ka, isa pang sundalo ang sumigaw at kumalat ang pagkalito sa grupo. Pawis na pawis sina Kalbong Monghe at Ginoong Dilaw ng ngipin. Ang anino sa bundok kanina nakita mo ba? Tanong ni Ginoong Dilaw. Tumingin sila kay Kiao Mu na wala ng buhay. Nakita ko, sagot ni Kalbong Monghe. Ito ang bitag ng mga tulisan. Tumango si Ginoong Dilaw. Tama. Mga tulisan nga. Biglang may sumigaw, bumalik ang mga tulisan. Mas malakas sila ngayon. Nagkaroon ng gulo at ang mga sundalo ay nagtakbuhan. Umatras tayo, sabay nilang isinigaw. Sa bangin, napatawa si Kiao Mu, nakaramdam ng matinding kasiyahan. Grabe, ang Teniente Chu ay isang mandirigmang antas 8, ngunit hindi man lang niya naramdaman ang aking pag-atake. Matapos ang kamatayan kong may markayi, nalagpasan ko na ang antas 8. Ginamit ko ang teknikang pagwasak ng Celestial Demon noong pinakawalan ko ang sibat, dahilan upang mabali ang aking braso, pero hindi ako namatay. Ang ganitong klasing isang beses na teknik ay literal na para sa akin. Napangisi siya ng madilim. At napatay ko si Teniente Chu. Siguradong hahanapin ng mga sundalo ang pumatay sa kanya at mamamatay ulit ako. Biglang may sumigaw na sundalo, bumalik ang mga tulisan. Naramdaman ni Kiao Mu ang pagkapikon. Ha? Tumakas sila. Bakit sila tumakas? May script na akong inihanda. Napaisip siya. Teka. Narinig niya ang tinig ni Ginoong Dilaw. Bumalik ang mga tulisan. Hindi ba yon si Ginoong Dilaw? Naisip niya, iritadong-iritado. Lintik ka, Ginoong Dilaw. Inialay ko ang buhay ko para sa inyo, tapos ayaw mo akong hayaang mamatay. Naisip niyang lumalala ang sitwasyon, kaya sinuntok niya ang lupa, dahilan upang ito'y mabiyak. Dahil sa sigaw mo, iniisip ng lahat na ang mga tulisan ang pumatay kay Teniente Chu, hindi ako. Paano ko mapapataas ang aking marka? Ngunit napagtanto niyang nariyan nga ang mga tulisan. Ayos ito. Habang dumudugo ang kanyang braso, sumigaw siya, umatras kayo para lang tambangan ako. Halika! Wala ni isa sa pamilya Kiao ang duwag. Hindi ako luluhod sa inyo, mga tulisan. Napakadali kong patayin. Sige na, tapusin niyo na ako, naisip niya, desperado. Nanginig ang mga tulisan, pawis na pawis sa takot nang makita si Kiao Mu na inakala nilang patay na. Multo siya, sigaw nila at nagsitakbuhan. Hoy! Hindi ba patay ka na? Pinana pa kita kanina.
Bakit wala kang sugat? Tanong ng isa sa kanila. Tumakbo si Kiao Mu papalapit sa kanila. Huwag kayong matakot. Patay na ako. Ako ang kapatid niyang si Kiao Lin. Ano ka? Naiintindihan mo ba sinasabi mo? Gulat na tanong ng isang tulisan. Ang ibig kong sabihin pinatay niyo ang kapatid kong si Kiao Mu. Narito ako upang ipaghiganti siya. Teka, mukha nga siyang mas matandaan. Bulong ng isa. At nakita ko siyang pinatay ang sarili niyang tinyente. Huwag kayong magpaloko. Isa siyang multong gustong kunin ang ating buhay, sigaw ng isa pa. Parang awa mo na. Huwag mo kaming sundan, umiiyak na dasal ng isa pang tulisan habang sila'y tumatakbo. Ngunit bigla silang napatigil. Nagtaka si Kiao Mu nang may lumitaw na isang madilim na figura, ang mga mata nito'y nagliliyab sa pula. Ang pinuno, sigaw ng mga tulisan sa takot. Boss! Tulungan mo kami! May multo! Tumakbo si Kiao Mu nang mas mabilis. Hari ng mga tulisan. Ang pagpapatay sa akin ng mga tulisan ay nagbigay sa akin ng markai. Kung ang hari ng mga tulisan ang papatay sa akin, tiyak na magiging markai ito. Hari ng mga tulisan, Wang Songhe. Narito ako upang ipaghiganti ang aking kapatid, sigaw niya. Pumalakpak sa lupa si Wang Songhe, dahilan upang matigil si Kiao Mu sa kanyang hakbang. Enan, bulong ng hari ng mga tulisan. Ikaw ba si Wang Songhe? Seryosong tanong ni Kiao Mu. Tumawa ng malakas si Wang Songhe, ngunit biglang bumuga ng dugo. Ano to? Ang lider ng mga tulisan ay isang mahinaing iskolar. Pinaplastik lang niya siguro, naisip ni Kiao Mu. Boss, sinabi niya na siya si Kiao Lin, ang kapatid ng Centurion Kiao. At siya rin ang pumatay sa tinyente eh. Tinitigan ni Wang Songhe si Kiao Mu ng seryoso. Oh! Bahagyang umatras si Kiao Mu, biglang nakaramdam ng kaba. Muling tumawa si Wang Songhe. Hahaha! Ang Centurion Kiao ay isang matapang na tao. Ginagalang ko iyon. Gayon din ikaw, na pumatay sa tinyente Chu, ay matalino at matapang. Gusto mo bang sumali sa silangang bundok at makamit ang dakilang bagay sa panahon ng kaguluhan? Nanlaki ang mga mata ni Kiao Mu. Gusto mo akong kunin? Hindi ka ba natatakot na ipaghiganti ko ang pagkamatay ng aking kapatid? Tumawa muli si Wang Songhe. Napakaraming pagpatay sa mundo ngayon. Ano ba talaga ang tama at mali? Tama ka, naisip ni Kiao Mu habang may malaanghel na figura na tumutugtog ng alpa sa kanyang isipan. Ngunit biglang nagsalita ang kanyang madilim na bahagi. Pero ang isang dakilang mandirigma ay dapat mabuhay ng walang pagsisisi. Paano ko gugugulin ang buhay ko sa pagnanakaw at pagtatago sa bundok? Napailing siya. Pwede akong maging tulisan kung gusto ko, pero huwag mo akong pilitin. Ako si Kiao Mu, isang makina ng pagtaas ng marka sa kamatayan. Patayin niyo na lang ako, dali. Nagkaroon ng katahimikan. Nagkatinginan ang mga tulisan. Anong pinagsasabi nito? Bulong ng isa. Minamaliit ba niya tayo? Tanong ng isa pa. Ang pinatay lang naman niya ay isang tinyente, sagot ng isa. Aba, pinapahiya tayo nito, sigaw ng isa pa. Pinakitaan siya ng kabutihan ng boss, tapos ganyan ang ugali niya, singhan ng isa pang tulisan. Naisip ni Kiao Mu, tama. Galit ka, hindi ba? Kung galit ka, lumapit ka sa akin. Bitawan mo na ang drama, sabi ni Haring Magnanakaw Wang Songhe, may matalim na titig sa kanyang mga mata. Kaibigan, subukan mong hulaan kung paano napakaraming magnanakaw ang napadpad dito. Ang mga gobernador ng lungsod ng yan ay parang mga tigre, kaya napilitan kayong tumakas dito, sagot ni Kiao Mu, pinagtagpi-tagpi ang mga piraso ng impormasyon. Naisip ni Kiao Mu, naalala ko. Minsan akong naging pulubi rin. Tumango si Haring Magnanakaw Wang Songhe at sinabing, ang mga gobernador ay parang mga tigre. Kapatid na Kiao, matalino ang iyong mga salita. Talagang mahirap mabuhay sa magulong panahong ito. Ha? Siyempre, sagot ni Kiao Mu, nakaramdam ng bahagyang koneksyon. Ang bundok na ito ay isang kanlungan, itinayo sa tapang ng ating mga mandirigma. Bagamat walang hugis, ang tapang na iyon ay nagtataboy ng mga umaatake at nagpapabagsak sa kanilang gulugod, hayag ni Wang Songhe habang binunot ang kanyang espada. Ako, si Magnanakaw Wang Songhe, ay nais maging taong magpoprotekta sa bundok na ito. Kapatid na Kiao, tatanungin kitang muli, sasama ka ba sa akin upang ipaglaban ang mas mabuting buhay para sa mga tao? Itinutok niya ang kanyang espada kay Kiao Mu. Tumanggi ako.
Maganda ang iyong mga salita, ngunit kung kayo'y isang hukbong revolusyonaryo o simpleng mga magnanakaw, iyon ay nakasalalay sa inyong mga gawa, hindi sa inyong mga sinasabi, matibay na sagot ni Kiao Mu. Maaari ka bang pumunta sa aming kampo at tingnan kung ano talaga ang ginagawa namin? Tanong ni Haring Magnanakaw Wang Songhe. Mukhang maganda iyon, sagot ni Kiao Mu, ngunit sa loob-loob niya, alam kong gusto niya akong kunin sa kanilang grupo. Pero kung pupunta ako roon at tumanggi pa rin, siguradong hindi na nila ako hahayaang mabuhay. Mamamatay na naman ako. Makalipas ang 15 minuto. Kung ikukumpara sa isang pugad ng mga magnanakaw, ito ay mas parang isang bilya. Bakit may matatanda at mga bata rito? Tanong ni Kiao Mu habang inoobserbahan ang paligid. Sila ay mga taong walang tirahan. Nakita namin sila at dinala pabalik, paliwanag ni Wang Songhe. Ang kasaganaan ng lungsod ng yan ay isa lamang huwad na larawan na ginawa ni Panginoon Go. Marami sa matatanda at mahihina ang pinalayas niya mula sa lungsod. Gayunpaman, hindi lang siya ang dapat sisihin sa paghihirap ng mga tao. Matapos matalo sa digmaan ang kanyang kamahalan, nagsimulang lumiit ang bansang Crimson. Nakatuon na siya ngayon sa paglulugod sa mga Diyos, kaya ang mga taong nasa ilalim niya ay nagsimulang lumihis sa tamang landas. May narinig na akong kaunti tungkol sa mga Diyos noon. Maaari mo ba akong bigyan ng higit pang impormasyon? Tanong ni Kiao Mu. Sumagot si Wang Songhe, sa iyong estilo ng pakikipaglaban, ginagamit mo ang kamaong walang kamatayan. Ikaw ay isang inapo ng pamilyang Kiao, at hindi mo pa nakita ang mga Diyos. Alam mo ang tungkol sa kamaong walang kamatayan? Ikaw ba ay bahagi ng pangkat ng mga mandirigma? Tanong ni Kiao Mu, nagiging interesado. Hahaha! Ang kamaong walang kamatayan ay kakaiba. Hindi lamang ang mga mandirigma ang maaaring makabasa ng iyong estilo. Kapatid na Kiao, mag-usap tayo ng pribado. Sa loob ng nayon, ipinakita ni Haring Magnanakaw Wang Songhe kay Kiao Mu ang isang estatwa. Ito ay isang banal na nilalang. Isang estatwa, naguguluhang tanong ni Kiao Mu. Hindi. Ito ay isang tao na nagsanay upang maging isang banal na nilalang, paglilinaw ni Wang Songhe. Medyo naiintindihan ko na ang mundong ito. Pakiramdam ko'y nasayang ang oras ko sa pagsasanay bilang isang mandirigma sa halip na maging isang pantas na isip ni Kiao Mu. Malaki ang agwat ng kakayahan sa pagitan ng mga mandirigma at mga pantas. Kaya ba ng aking teknikang bakal na lukot na makipagsabayan sa laban? Ang mga banal na nilalang at tayong mga tao ay talagang isang lahi, patuloy ni Wang Songhe. Biglang naisip ni Kiao Mu ang isang eksena kung saan siya ay namamatay ng payapa, ngunit pinutol iyon ni Wang Songhe, ngunit masyadong mapagmataas ang mga Diyos upang kilalanin iyon. Kumukuha sila ng mga tao upang magtanim ng mga banal na halaman at tumanggap ng mga mananampalataya para sa suporta. Gayunpaman, hindi nila talaga pinagpapala ang mga tao, tinitingnan lamang silang mga alipin. Kung hindi susunod ang tao, agad silang pinapatay. Ang nakakatawa pa, maraming tao ang hindi ito namamalayan at buong buhay nilang pinagsisilbihan ang mga Diyos, dagdag ni Wang Songhe. Habang iniisip ni Kiao Mu ang isang opisyal ng gobyerno na nagsasabi ng, ang pagtatrabaho ng lampas sa oras ay isang pagpapala. Ang mga kabataan ay dapat sumunod na lang, lalong tumaas ang kanyang inis. Anong klaseng kapitalistang katarantaduhan ito? Pakiramdam ko'y naranasan ko na ito sa aking nakaraang mundo at nagsisimula na akong magalit. Mas malaking gantimpala ang nangangahulugan ng mas malaking panganib. Kung gusto kong makuha ang pinakamataas na ranggo, kailangan ko yatang hamunin ang isang banal na nilalang. Ano kaya ang magiging reaksyon ng sistema kung lalabanan ko ang isang Diyos? Subukan ko nga. Biglang tumalon si Kiao Mu, dahilan upang magulat si Haring Magnanakaw Wang Songhe. Kapatid na Kiaolin, anong ginagawa mo? Ipinanganak akong malaya. Sino ang naglalakas loob na kumilos ng sobrang makapangyarihan? Sigaw ni Kiao Mu habang inaabot ang estatwa gamit ang kanyang kamao. Habang papalapit ang kanyang kamao sa mukha ng estatwa, lumitaw ang isang abiso mula sa sistema. Sinisira ko ang iyong banal na estatwa. Dapat tamaan mo ako ng isang kidlat, naisip niyang mapanghamon. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.